Kabanata 271. Kasalanan. Nanlamig din ang ekspresyon ni Yanek Iliud. Hindi sinasadyang naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, sa simpleng tunggalian na ito, ni Zeppelin Wayne o Swordfreak ay walang kalamangan. Nilaslas ni Swordfreak si Zeppelin sa pagitan ng kanyang mga mata, at habang hindi malalim ang sugat, umagos pa rin ang dugo mula sa sugat. Inampis din ni Zeppelin ang Swordfreak sa kanyang tiyan. Iniwahiwa ang damit ng huli, at isang mababaw na sugat ang naiwan sa kanyang tiyan. Parehong pantay ang kanilang kakayahan at lakas. Nagsimulang bumuhos ng mas malakas ang ulan mula sa langit, patuloy na tumatama sa noo ni Zeppelin, hinuhugasan ang dugong umaagos mula sa sugat sa kanyang mukha. Siguradong mas lumakas ka kumpara sa 7 taon na ang nakakaraan, sabi ni Zeppelin. Pinunasan ni Swordfreak ang kanyang kamay sa sugat sa kanyang tiyan at sinabi sa malamig na boses, ang resulta mula sa 7 taon na ang nakalipas ay hindi na mauulit ngayon. Pagkasabi noon, hinampas niya ang kanyang espada sa tabi niya, nahati ang isang malaking bato. Ang kapangyarihang ito ay higit pa sa imahinasyon ng tao. Warm up lang ang laban nila kanina, at ngayon lang talaga nagsimula. Sa isang kisap mata, ang magkabilang silhwete ay muling nagsalubong, ang talim at espada ay nagsasalpukan, patuloy na naglalabas ng mga tunog ng metal laban sa metal. Kumikislap ang mga spark sa gabi. Ang kanilang bilis ay patuloy na lumakas habang ang ulan ay bumagsak mula sa langit. Sa kalaunan, si Carson York at ang iba pa na nakatayo sa 10 metro ang layo ay hindi na makita ng malinaw ang kanilang mga figure. Ang kanilang bilis ay lumampas sa limitasyon ng kanilang pangunawa. Hindi lamang sa lalawigan ng Riverdale, sa parehong kanilang mga kakayahan, maaari din silang ituring na mga dalubhasa sa pinakamataas na antas sa buong rehiyon sa Timog. Kung ikukumpara sa lakas ng mga kasalukuyang miyembro ng Wolf's Den ni Tyr, maliban kay Torbert Octavius, malamang na walang makakapantay sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, halos 20 beses nang humampas si Zeppelin, habang sa kabila niya, halos ganoon din ang ginawa ni Swordfreak. Habang dumilim ang kalangitan, nakikita lang ni Carson at ng iba pa ang dalawang silhouette na nagsasalubong, bago maghiwalay, at pagkatapos ay muling nagsasalubong. Sa tuwing kumikidlat sa kalangitan, saglit lamang nilang nakita ang mga figure ng magkabilang lalaki na naglalaban-laban na parang mga demonyo. Kasunod nito, sa loob ng mga 7 hanggang 8 minuto, wala ni isa ang nangunguna laban sa isa. Parehong magkatugma ang mga lalaki, may mga sugat sa kanilang mga katawan, ngunit hindi sila gustong maging unang mahulog. Umabot na sa matinding yugto ang tunggalian. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng pisikal na pagsusumikap, ang kanilang bilis ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagal. Mula nang matalo ako sa iyo 7 taon na ang nakakaraan. Nagkulong ako sa aking silid sa lahat ng mga taon na ito, hinahasa ang aking mga kakayahan para lamang makapaghiganti ako sa pagkawala ngayon, sabi ni Swordfreak. Na may dugong mga mata, ginamit ni Swordfreak ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang pag-indayog. Sa paglaslas ng talim, binasag nito ang sunod-sunod na patak ng ulan sa dinadaanan nito. Ang talim ni Zeppelin ay kasing mapang-api at walang humpay. Habang nag-improve ka, ganoon din ako. Tinalo kita 7 taon na ang nakakaraan, at ngayon, gagawin ko rin. Pagkasabi noon, biglang umungol si Zeppelin. Hinawakan ng 2 kamay ang kanyang talim, tumalon siya ng mataas. Ang Dragon Blade ay umindayog pababa mula sa itaas, nakatutok sa ulo ni Swordfreak. Nagdilim ang ekspresyon ni Swordfreak at pinabalik niya ang kanyang espada upang ipagtanggol. Clang! Nabangga ng Dragon Blade ang mahabang espada. Habang ang espada ay hindi pumutok, si Swordfreak ay napaatras lamang ng puwersa. Agad na napabuntong hininga si Yanek at ang grupo nito. Dad, Swordfreak can't possibly be weaker than Zeppelin, di ba? Tanong ni Chad na baka sa tono niya ang kaba. Hindi ba siya kilala bilang Riverdale Province's #1? Bakit hindi niya matalo si Zeppelin? Shut up! Marahas na sambit ni Yanek, ang kanyang mga mata ay hindi namamalayang lumilipat sa bangkang kanilang sinakyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Swordfreak na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang malakas na ugoy mula kay Zeppelin ay biglang nagpalamig sa kanyang gulugod. Sa loob ng 7 taon, halos 8 na ngayon, pinagbubuti ni Swordfreak ang kanyang sarili. Ngunit, ganoon din ang ginagawa ni Zeppelin. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi na ako magpapatalo, ungol ni Swordfreak. Ang mahabang espada ay biglang naglabas ng isang swooshing sound. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagindayog, lumipad ang talim sa Zeppelin, tinutukan ang kanyang dibdib.
Ang talim ng espada ay tila natabunan na naman ng ambon na naghiwalay sa mga patak ng ulan sa dinadaanan nito. Ang talim na ito ay mapanganib. Naramdaman ni Zeppelin ang matinding panganib na bumabalot sa kanyang katawan. Nang sarado na ang espada ng kanyang kalaban sa kanya, reflexively niyang itinaas ang kanyang talim para harangan ang kanyang dibdib. Ting! Ang espada ay bumangga sa Dragon Blade. Bagamat hindi nasugatan ang katawan ni Zeppelin, isang malaking puwersa ang nagpaatre sa kanya ng ilang hakbang. Nagsimulang manikip ang dibdib niya at bahagyang nakasimangot. Hindi tumigil si Sword Freak. Sa isang pitik ng kanyang espada, nagpadala siya ng mga maliliit na bato na lumilipad sa Zeppelin, ngunit lahat sila ay nabasag ng talim ni Zeppelin. Ang dalawang lalaki ay muling tumayo. Kawakas, habang pumapalakpak ang kulog, ang espada at talim ay muling nagsalubong na parang mga magnet na naghihila sa isa't isa. Ang mga mata ng dalawang lalaki ay duguan, nanlilisik ang mata sa isa't isa. Sa sandaling iyon, tila sila ay na-freeze sa lugar para sa isang buong 3 segundo. Pareho silang nagpakawala ng malahayop na dagandong. Finally, naghiwalay na naman sila. Umalakpak. Sa paghihiwalay nila, si Zeppelin ay nagpakawala ng lakas na hamampas sa balikat ni Sword Freak. Hinarang ito ni Sword Freak gamit ang kanyang espada, ngunit sa lakas ng pag-atake ay bumaon sa kanyang balikat ang matutulis na dulo ng kanyang espada na nagdulot ng madugong peklat. Pinawi ni Zeppelin ang kanyang talim at muling hinampas, pinilit na umatras si Sword Freak. Nang makita ito, hindi na malaya ni Carson na naikuyom ang kanyang mga kamao. He's got the upper hand. Ang kumukulong dugo sa kanyang mga ugat ay nagapoy din. Si Zeppelin Wayne ay siya pa rin ang Blade Maniac, ang numero 1 demonyo ng South River na higit na karapat-dapat sa kanyang reputasyon. 7 taon na ang nakalilipas, natalo ni Zeppelin ang Sword Freak. Ngayon, makalipas ang 7 taon, magagawa niya rin iyon. Oo naman, pagkatapos magamok si Zeppelin at patuloy na pilitin si Sword Freak pabalik, ang takbo ng huli ay lubos na nagambala. Sa sandaling nangyari ito at ang kanyang puso ay nagkagulo, hindi napigilan ng Sword Freak ang isa sa mga pag-atake ni Zeppelin sa tamang oras. Sa isang iglap, nabasag ang kanyang dibdib na lumikha ng isang madugong sugat. Nanlaki ang mga mata ni Yannick nang biglang may mga ugat sa kanyang noo. Mula sa tabi niya ay dumating ang kanyang anak, ang boses ni Chad, ang nag-aalalang boses na nagsasabing, "Tatay, gawin mo." Malapit nang matalo si Sword Freak. Nanginginig ang katawan ni Yannick na parang isang malaking desisyon ang ginawa niya. Lumingon siya sa likuran niya. Nasa likuran niya ang 12 ng mga elite ng Farm Miley Lloyd, bawat isa sa kanila ay isang mabigat na kalaban. Ang isa sa kanila ay may kumikislap na kislap sa kanyang mga mata na siyang dahilan kung bakit siya namumukod tangi sa karamihan. "Gawin mo," biglang utos ni Yannick. Mabilis na naglabas ng baril ang lalaking iyon. Isang baril na pinaghirapan ni Yannick para makuha mula sa black market. Ang lalaki ay isang veterano ng digmaan na ginugol ni Yannick ng malaking halaga sa pagkuha. Minsan na siyang nakalagay ng maayos sa paligsahan sa pagbaril ng kanyang pleton, mula sa paglabas niya ng baril hanggang sa pagtutok nito kay Zeppelin, walang segundo ang lumipas. Nagkidlat sa kalangitan. Ngunit bago pumutok ang kulog, umalangaw-ngaw muna ang putok ng baril. Bang! Kabanata 272. Nagwagi naging hari. Bagamat ang lalaking ito ay hindi eksaktong isang marksman, sapat na madaling barilin ang isang hindi pinaghihinalaang biktima sa ganoong kalapit. Matapos makarinig ng putok ng baril, natigilan ang lahat sa kinatatayuan. Ang bala ay pumutok sa kalangitan ng gabi at dumiretso sa Zeppelin Wayne. Klang! Sa gitna ng liwanag at apoy, iniisip ng isa kung umabot na ba si Zeppelin sa punto kung saan sapat na ang bilis niya para makaiwas sa isang bala o kung sinuwerte lang siya. Nalampasan ng bala ang katawan ng Zeppelin ngunit tumama sa kanyang Dragon Blade. Dahil sa maikling distansyang nilakbay, ang bala ay nagpalipad sa Dragon Blade ni Zeppelin mula sa kanyang kamay. Bagamat nalampasan ng shot si Zeppelin, sa isang tunggalian sa pagitan ng mga eksperto, natukoy ang nanalo at natalo sa 1 segundo. Malinaw na inasahan ito ni Sword Freak, at nagambala si Zeppelin sa putok. Paf! Inampis ni Sword Freak si Zeppelin gamit ang kanyang espada, agad na nag-iwan ng malalim na sugat sa dibdib ni Zeppelin. Wala nang oras si Zeppelin para mag-react bago nag-iwan ng ilang sugat sa katawan ng espada ni Sword Freak. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa katawan ni Zeppelin, at ang lakas sa kanyang katawan ay mabilis na nauubos.
Maya-maya pa ay nanlambot ang buong katawan niya sa lupa. Ngayon, ang espada ni Swordfreak ay nakadikit sa leeg ni Zeppelin. Hindi sinabi ni Swordfreak ang mga salitang nawala sa iyo. Sa halip, siya ay tumawa ng napakamanakali. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react si Carson York at ang iba pa sa kabilang panig. Sa ilang sandali, lahat ng nasa panig ni Zeppelin ay tila galit na galit. Yannick Lloyd, you cheater. You're despicable. Mukhang galit na galit si Carson. Hindi niya akalain na gagawa si Yannick ng ganoong stunt sa ganitong kritikal na sandali. Napagkasunduan nila na magiging one-on-one fight para sa kapakanan ng patas. Bakit nakialam ang isang mamamaril? Ito ay isang hindi patas na panalo. Kung ang mga salita ay lumabas, ang North River Swordfreak ay tiyak na isang kahihiyan. Matatandaan siyang manluloko at habang buhay siyang mapapahiya. Samantala, si Zeppelin ay nahihilo na. Siya ay malubhang nasugatan at hindi na kayang labanan ang Swordfreak sa puntong ito. Swordfreak, bakit mo ginawa ito? Tinakpin ni Zeppelin ang mga butas sa kanyang katawan na patuloy na nagdudugo. Hindi siya makapaniwala na tatapusin ni Swordfreak ang laban sa ganoong paraan. 7 taon na ang nakalilipas, natalo si Swordfreak kay Zeppelin sa pamamagitan ng isang galaw. Mula noon ay nagsanay siya ng husto sa nakalipas na 7 taon upang talunin si Zeppelin ng hayagan at tapat. Ang eksena ngayon, gayunpaman, ay nangangahulugan na ang lahat ng 7 taong masipag na pagsasanay ni Swordfreak ay naging walang kabuluhan. Hindi lamang ito naging walang kabuluhan, ngunit malamang na hindi malulutas ni Swordfreak ang kanyang panloob na salungatan. I don't have a choice, seryosong sabi ni Swordfreak kay Zeppelin pagkatapos tumawa ng malakas. Ako kung nasaan ako ngayon, salamat kay King Lloyd, at hindi ako maaaring maging ingrate, dagdag niya. Habang binibigkas ni Swordfreak ang mga salitang iyon. Naroon na ang men ni Yannick na papalapit kay Zeppelin na may mga tanikala para ikulong siya at si Zeppelin ay walang pagkakataon o kakayahang lumaban. Noon, parehong nalaman ni na Zeppelin at Carson na isa itong setup para mahuli silang dalawa ng buhay. Haring York, tumakbo ka, bilis, sigaw ni Zeppelin. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Carson. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya tumakbo ay dahil ayaw niyang iwan ang kaibigan, at ang isa pang dahilan ay hindi siya makatakbo kahit gusto niya. Sa kabilang panig ng cruise ship, sunod-sunod na lumundag ang mga lalaking nakaitim na may mga sandata. Nagtago sila sa loob ng cruise ship at naghihintay ng sandaling ito. Mahigit 100 tao ang tumalon mula sa barko sa wala pang 1 minuto, at bawat isa sa kanila ay isang piling mandirigma na nagtrabaho para kay Yannick. Ang lahat ng ito ay pinlano ni Yannick at ng iba pa. Upang masakop ang South River City, handang sirain ni Yannick ang kanyang reputasyon. Mayroong higit sa 100 lalaki. At ang pinuno ay isang matangkad, payat, nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi kamukha nito ngunit nagmula sa parehong hangin ng superioridad bilang Yannick. Ang lalaking ito ay si Lawrence Yates, at kilala rin siya bilang Master Yates sa North River City. Ilang taon na ang nakalipas, nagsimula si Yannick sa isang maliit na bayan sa county. Nagtrabaho siya hanggang sa posisyon ng North River King, ngunit tiyak na hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Sa katunayan, si Yannick ay may 7 sinumpaang kapatid. Ang 8 sa kanila ay magkasamang lumaban sa mundo. Sa oras na si Yannick ay naging North River King, mayroon na lamang siyang 5 kapatid na lalaki na natitira habang ang 3 pa ay patay na. Ang 5 sinumpaang kapatid na ito ay sina Yannick Lloyd, Peter Woods, Cameron Zacks, Lawrence Yates, at Sean Lewis. Si Yannick ang panganay, si Peter Woods ang pangatlo, si Cameron Zacks ang ika-4, si Lawrence Yates ang ika-6, at si Sean Lewis ang ika-8. Bawat isa sa kanila ay napakahusay at mahusay, at lahat sila ay nangingibabaw na ngayon sa mga manlalaro sa North River. Sa pangunguna ni Lawrence, mahigit 100 tao na nakasuot ng itim ang nakapalibot kay Carson at sa iba pa ng mabilis hanggat maaari. Haring York, tumakbo ka. Sa puntong ito, alam ng mga piling mandirigma ng pamilya York na nakatayo sa likod ng Carson York na nasa isang delikadong sitwasyon sila, ngunit determinado silang protektahan ang kanilang Panginoon. Ang mga lalaking ito ay umikot sa paligid ni Carson, umaasang tulungan siyang makatakas habang pinapatay nila ang kanilang daan palabas. Kalimutan mo na ito, ipinahayag ni Carson ang kanyang intensyon. Maliwanag, alam niyang imposibleng labanan ito. Ang mahigit 100 manlalaban na dinala niya ay walang kapantay sa mga manlalaban ni Yannick. Kahit galit na galit si Carson, walang kabuluhan kapag napagdesisyonan na ang lahat. Yannick,
hindi ko akalain na pagkatapos ng 7 taon, magiging kasuklam-suklam ka. Pumayag kami sa one-on-one fight, pero niloko mo talaga ng ambush. Kapag nalabas to, habang buhay ka na lang mahihiya. Nanatiling tahimik si Yannick ng ilang segundo, ngunit hindi nagtagal ay naging mabangis ang kanyang ekspresyon. Carson, hindi ba't lagi mong ipinagmamalaki ang pagiging matalino? Bakit pakiramdam ko ay isa kang walang isip? Bilang tao, dapat matuto kang magbago sa panahon. Nagbago ang panahon, at ang katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan na sinasabi mo ay mayroon na value. Ako, Yannick Lloyd, ay naniniwala na maaari ka lamang maging hari kung ikaw ay mananalo, maglakas loob na magsalita laban sa akin. Ha 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 ha. Sa sinabi nito, ang buong Taichi Island ay napuno ng uri ng maniacal na tawa mula kay Yannick. Upang talunin si Carson, ang taong ito ay tumawid sa lahat ng mga hangganan. Paulit-ulit na umiling si Carson. Pagsisisihan mo ito. Panghihinayang. Bakit ako magsisisi ng kahit ano? Ang nagwagi ay nagiging hari, at ang natalo ay nagiging wala. Carson York, natalo ka, sabi ni Yannick habang paulit-ulit na umiling. Ang tinatawag na hamon na hiniling ni Sword Freak sa Blade Maniac ay bahagi ng plano ni Yannick. Ang kanilang layunin ay makuha sina Carson at Zeppelin sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na paraan. Kung hindi, isang hanggal lamang ang magpapadala sa Sword Freak upang labanan si Zeppelin sa isang napakahalagang sandali. Ito ang ika-21 siglo, at ang mga paraan ng mga mandurumog na umiiral lamang sa mga pelikula ay matagal nang hindi na ginagamit. Sa sandaling mahuli sina Carson at Zeppelin, hindi lamang mawawala ang South River City sa kanilang makapangyarihang pinuno, ngunit ito rin ay magiging kaguluhan dahil sa kawalan ng pinuno. Dahil dito, magiging napakadali para kay Yannick na sakupin ang South River City. Kabanata 273. Labanan sa pagitan ng North River at South River City. Ang lahat ng mga tauhan ni Carson York ay naninindigan pa rin sa pagprotekta sa kanya kahit na ang ibig sabihin nito ay mamamatay sila, ngunit kalaunan, sinabi sa kanila ni Carson na huminto. Handa si Carson na maging isang bilanggo dahil ang lumaban ay magreresulta lamang sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan ng walang kabuluhan. Si Carson ay isang matalinong tao, ngunit hindi niya inaasahan na matatalo siya sa ganitong setup. Masisisi lang niya si North River King, Yannick Lloyd, na gumamit ng mga panloloko ng walang kahihiyan. Hindi nagtagal, si Carson at ang kanyang mga tauhan ay banihag, at si Lawrence Yates ay naglakad patungo kay Yannick na may malaking ngiti. Big Brother, ang ating 4th and 8th brothers ay pinangunahan na ang mga tao sa South River City. Pagkatapos ng gabing ito, magiging atin na ang South River City. Sa sandaling sinabi ito, si Carson at ang kanyang mga tauhan ay nakahinga ng malamig na hangin. Nagsimula na pala ang digmaan sa pagitan ng Hilaga at Timog. Pagdating nila sa Taichi Island, ang mga taong ito ay nagayos na ng mga lalaki para magtungo sa South River City. Kung wala sina Carson at Zeppelin Wayne, walang paraan na maipagtanggol ng mga mamamayan ng South River ang kanilang sarili. Ahaha, congratulations sa pagsakop sa South River City, Father. Tumawa ng malakas si Chad Lloyd bago mabilis na naglakad papunta kay Zeppelin. Sa ngayon, si Zeppelin ay halos nabubuhay. Lahat ng katawan niya ay nakagapos sa tanikala. Dragon Blade. Kinuha ni Chad ang Dragon Blade na ibinagsak ni Zeppelin sa lupa at tumingin kay Zeppelin na may masamang tingin sa kanyang mukha. South River City's Blade Maniac, Riverdale's Finn, hahaha. Kung mamatay ka sa kamay ko, habang buhay ko itong ipagyayabang. Dahil doon, binuhat ni Chad ang Dragon Blade na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata habang inihampas niya ito sa leeg ni Zeppelin. Kung ang isang dating maladyos na manlalaban ay namatay sa mga kamay ng isang pangalawang henerasyong walang katulad ni Chad, ito ang tunay na pinakamalaking insulto kay Zeppelin sa kanyang buhay. No, tigaw ni Carson. Samantala, galit na tinitigan ni Zeppelin si Chad. Bush. Walang pakialam si Chad habang patuloy ang pagindayog ng espada. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang talim sa leeg ni Zeppelin, isang kalabog na tunog ang narinig. Inarang ng espada ni Sword Freak ang Dragon Blade. Tumalbog ang talim sa kamay ni Chad. Sa mahalagang sandali, pinigilan ng Sword Freak si Chad na patayin si Zeppelin. Sword Freak, anong ginagawa mo? Galit na galit si Chad at tumingin ng masama kay Sword Freak. Bawal kang pumatay sa kanya.
Kapag kinuha na ni King Lloyd ang South River City, gusto kong alagaan si Zeppelin pabalik sa kalusugan para magkaroon ako ng patas na laban sa kanya, sabi ni Sword Freak. Niloloko mo ba ako? Tumangging sumuko si Chad. Yumuko siya para kunin muli ang Dragon Blade. Sampal. Nakatanggap si Chad ng isang sampal sa kanyang mukha at pinalipad. Sabi ko, huwag mo siyang hawakan, malamig na sabi ni Sword Freak. Sa sobrang takot ni Chad ay kinilig siya. Siya ay medyo nasa ibabaw ng kanyang ulo at naramdaman lamang niya ang mamamatay tao na layunin ni Sword Freak nang bumalik siya sa kanyang senses. Ito ang numero 1 pumatay sa North River. Kung gugustuhin ni Sword Freak, maaari niyang masaktan ng sino man sa pamilya Lloyd. Tila takot na paatras si Chad ng ilang hakbang. Si Zeppelin, gayunpaman, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at tumawa ng malakas. Sword Freak, napatunayan ka ng walang spineless. Kahit na makipag-away ka pa ulit sa akin, hinding-hindi mo makukumbansi ang sarili mo kung hindi. Ang kahihiyan sa labanang ito ay magmumaltaw sa buong buhay mo. Hindi sumagot si Sword Freak. Sa halip, huminga siya ng malalim. Kumukulog pa rin ang langit at patuloy na bumubuhos ang malamig na ulan sa kanyang katawan. Hindi rin ito ginusto ni Sword Freak, ngunit wala siyang pagpipilian. Samantala, tiningnan din ni Lawrence Yates si Carson at ang kanyang grupo na may nakamamatay na ekspresyon. Kapatid, tapusin na natin sila para alisin ang mga alalahanin sa hinaharap. Hindi. Noong una, gusto kong patayin si Zeppelin. Gayunpaman, dahil hindi ito pinahihintulutan ng Sword Freak, kalimutan mo na ito, tiyak na sabi ni Yannick. Si Carson naman, hindi natin siya mapapatay hanggat hindi natin nasakop ang South River City. Baka mabaliw ang mga mamamayan nito kapag namatay siya. Minsan, mas mabuting buhayin ang mga hostage. Dalhin mo siya at si Zeppelin pabalik sa North River. Bantayan mo sila. Gusto ko para masaksihan ko kung paano ko sakupin ang South River City ngayong gabi, hindi pa huli para patayin siya, sabi ni Yannick. Sige, walang ibang sinabi si Lawrence. Agad siyang nagpadala ng isang tao upang itali si Carson at ang kanyang mga tauhan bago sila ihatid sa cruise ship. Kuya, kailangan mo ba akong sumama? Tanong ni Lawrence. Hindi na iyon kailangan. Kami ni Sword Freak, pati na ang aming 4th at 8th na kapatid, ay naroon. Ang pagkuha sa South River City ngayong gabi ay isang piraso ng cake. Pumalik at bantayan sina Carson at Zeppelin kasama ang aming pangatlong kuya. Hintayin mo ang magandang balita mula sa amin, sagot ni Yannick. Sige, sagot ni Lawrence bago tumalikod at sumakay sa cruise ship. Umalis sila patungong North River. Si Yannick, Chad, at Sword Freak naman ay dumiretso sa bangkang sinakyan ni Carson at ng iba pa at tinahak ang daan patungong North River. Umiwalay ang dalawang bangka mula sa isla ng Taichi at patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Tumayo si Yannick sa kubyerta at hinanda ang bagyo, hinayaan itong dumaan sa kanya. Sa unahan, papalapit sa kanya ang lungsod. Bahagyang nanginig ang katawan ni Yannick. Ang South River City ay isang lungsod na nais niyang sakupin kahit sa kanyang pagtulog. Ngayon, malapit na niyang matupad ang kanyang hiling. Carson, nagbago ang mga panahon at dapat matutong magbago sa kanila. Sa panahon na ito, resulta lang ang mahalaga at hindi ang proseso. Nanalo ako, talo ka. Kaya't ako ang hari, sabi ni Yannick. Kawakas, dumaong ang cruise ship at sumakay ang grupo sa pantalan ng Prime City. Sa kabilang panig, daan-daang sasakyan ang dumaan sa South River City. Sa mga sasakyang ito ay mahigit 500 eksperto at piling mandirigma ang nilinang ni Yannick sa mga nakaraang taon. Ang mga pinuno ay sina Cameron Zacks at Sean Lewis, ang ika-4 at ang ika-8 sinumpaang kapatid ni Yannick, ayon sa pagkakabanggit. Ngayon, ang grupo ng mga gutom na lobo na ito mula sa North River ay nakapasok na sa lungsod. Ang kalangitan ay napuno pa rin ng mga kulog na ulap. Napapaligiran ng bagyo, tila may napakalaking demonyo na bumalot sa buong lungsod ng South River City. Tiyak na magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa South River City ngayong gabi. Sa pagsapit ng hating gabi, ang Con City ay napuno ng kidlat at kulog at bumuhos ang ulan sa buong Riverdale. Sa sandaling ito, natutulog si Tear Summers kasama si Winifred Zia sa kanyang mga bisig. Ngayon, umunlad sina Tear at Winifred sa susunod na yugto ng kanilang relasyon. Kahit na hindi sila umabot sa pakikipagtalik pagkatapos ng 6 na taon na magkahiwalay, nasanay na silang matulog ng magkasama habang magkayakap. Noong una, nahihiya at natatakot si Winifred, ngunit hindi nagtagal ay nasiyahan siya sa pagtulog sa mga bisig ng mahal mo.
Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Tyr sa status. Iniisip niya kung dapat ba niyang tawagan si Juan Yates at tanungin kung ano ang susunod niyang gagawin. Ngunit sumuko si Tyr sa ideya. Ang taong iyon ay hindi kailanman sa parehong pahina sa Tyr, at ang kanyang mga salita ng payo ay saangkop para sa kanyang sarili ngunit hindi kay Tyr. Ngayong si Tyr at Winifred ay umunlad na hanggang dito, medyo nasisiyahan na si Tyr. Kung tungkol sa isang bagay tulad ng pagbibigay kay Blair Zia ng isang kapatid ay magtatagal upang magplano at maisakatuparan, gayunpaman, sigurado si Tyr na darating ang araw na iyon. Biglang nagring ang phone. Medyo nalungkot si Tyr. Tinuang ng ahas tumawag sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Inabot ni Tyr ang phone. Nang makita niya na ito ay isang tawag mula kay Connie York, ang kanyang pagkabalisa ay bahagyang humupa. Matapos ay slide ang button para sagutin ang tawag, narinig ni Tyr ang pag-iyak ni Connie sa telepono. Kuya Tyr, may nangyari. May problema ang tatay ko. Kabanata 274. Ang pagbagsak ng South River City. Ano? Anong nangyari? Medyo nakasimangot si Tyr Summers habang umayos ng upo sa kama. Ang aking ama at si Tio Wayne ay banihag ni Yannick Lloyd. Marami na ngayong mga taga North River City ang umaatake sa amin sa South River City. Ang buong South River City ay inaatake, si Connie York ay sumigaw ng husto. Siya ay parang walang pag-asa at walang magawa sa telepono. Bata pa lang itong normally lawless girl. Sa mga panahong ganito, umiiyak lang siya tulad ng batang siya noon. Pinakinggan ni Tyr ang lahat ng ito nang hindi nagulat, halos parang inaasahan na niya ito. Ito ay medyo kakaiba. Don't worry, I'll be right over, panatag ni Tyr sa kanya. Pagkatapos magbihis ay bumaba si Tyr sa kama. Napatingin siya kay Winifred Zia na mahimbing pa ring natutulog sa kama bago yumuko at marahang hinalikan sa pisngi. Kasabay ng ginawa niya ay nagising si Winifred at bahagyang iminulat niya ang kanyang mga mata. Ano yun, honey? May nangyari sa lugar ng pamilya York. Kailangan kong pumunta sa Prime City ngayon, sabi ni Tyr. Umirap si Winifred at umupo na may pag-aalala sa mukha. Honey, there's a war between North River City and South River City. May balak ka ba talagang makisali? Tanong niya. Noong huling bumalik si Tyr mula sa Prime City, may ipinaalam siya kay Winifred tungkol sa North River City at South River City. Labis na nag-alala si Winifred kay Tyr pagkatapos niyang marinig iyon, ngunit wala siyang mahanap na dahilan para pigilan itong makisali. Iyon ay dahil alam ni Winifred na hindi ordinaryong tao si Tyr, at alam niyang maraming bagay ang hindi nito kayang sabihin sa kanya. Kaya naman hindi na siya masyadong nagtanong. Dahil dito, natitiyak ni Winifred na ang bawat desisyon ni Tyr sa kasalukuyan ay dapat may valid na dahilan. Gayunpaman, laging nag-aalala si Winifred na baka may mangyaring masama sa kanya. Don't worry, Winifred. I'll be fine. There are things that I must do. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung gusto mong malaman ang nakaraan ko o lahat ng tungkol sa akin, sasabihin ko sa iyo basta payag ka para makinig, sabi ni Tyr. Matagal na natahimik si Winifred. Hanggang ngayon, hindi pa siya handang tuklasin ng buo ang background ni Tyr. Ang katotohanan na si Tyr na ngayon ang boss sa sentro ng lungsod. At na si Drake Tucker at lahat ng mga taong iyon ay tumangala sa kanya, at ang katotohanan na siya rin ang hari ng Riverville City, ay lahat ng mga konsepto na mahirap unawain ni Winifred. Kaya naman, aabutin ng mahabang panahon para matanggap ni Winifred ang lahat ng ito. Doon ka ba talaga pupunta? Tanong ulit ni Winifred. Yeah, I must go. Don't worry. Walang mangyayari sa akin, sabi ni Tyr sabay tango. Well, all right then. Whatever you do, I will always have your back. However, I hope you will think about Blair and me whenever you do anything delikado, ani Winifred at tumayo para yakapin si Tyr. Natouch si Tyr sa sandaling ito. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Nagkaroon siya ng asawa at isang anak na babae. Noong nakaraan, kayang-kaya niyang mamatay ng walang takot, ngunit ngayon, kailangan niyang mabuhay. Yeah, sabi ni Tyr at mariing tumango. Pagkatapos magpaalam kay Winifred, pumunta si Tyr sa garahe ng Villa at pinaandar ang kanyang sasakyan sa Prime City, Riverdale. Sa labas, patuloy ang pagkidlat pagkulog habang patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa kotse niya, 3 tawag si Tyr. Ang unang tawag ay kay Max Cheever. Si Max ay wala sa Con City sa ngayon, ngunit hinati na niya ang mga miyembro ng Wolf's Den sa 2 grupo.
Ang isang grupo ay nagtungo sa Prime City habang ang isa ay sa North River City. Ang pangalawang tawag ay kay Noah Lee na nagtipon ng halos 200 lalaki at papunta sa Prime City. Ang ikatlong tawag ay kay Marcus Collins na nakilala ni Tyr sa Riverville City noong nakaraan niya. Noon, tinulungan ni Tyr ang apat na pinakamalaking pamilya sa Riverville City na patayin si Patrick Reynolds at inihalal nila si Tyr bilang hari ng Riverville City. Tinanggihan ni Tyr ang alok nila noon. Hindi alintana, tinatrato na ng apat na pamilya si Tyr bilang kanilang pinuno. Sa ngayon, marami ring tao mula sa Riverville City ang nagmamadaling pumunta sa Prime City, Riverdale. May kakaiba tungkol dito. Kakatawag lang ni Connie kay Tyr at ipinaalam sa kanya ang mga nangyayari sa Prime City. Gayunpaman, parang inaasahan na ni Tyr na mangyayari ito. Kaya naman, pinaghandaan na niya ito ng maaga. Walang saysay ang lahat. Tiyak na walang kakayahan si Tyr sa paghula. Ang buong bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Lumipat ang sasakyan patungo sa Prime City habang hinahabol nito ang malakas na ulan sa rumaragasang bagyo. Sa ngayon, malapit na ang alauna ng umaga. Ang Prime City ay nahaharap ngayon sa malaking pagdanak ng dugo. Dumating si Yannick Lloyd at ang kanyang mga tauhan sa South River City bandang alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng kanilang pagdating, sinimulan nilang salakayin ang iba't ibang malalaking pamilya at ang puwersa ng pamilya York. Sa una, sila ay sinalubong ng malakas na pagtutol. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng balita na sina Carson York at Zeppelin Wayne ay nakuha ni Yannick Lloyd at dinala sa North River City. Maraming tao sa South River City ang nagsimulang matakot sa pinakamasama. Sa oras na ito, gumawa ng malakas na hakbang si Sword Freak at tinalo ang maraming dalubhasang mandirigma mula sa pamilya York. Sa wakas, pinangunahan niya ang pag-atake laban sa tatlong kilalang pamilya. Noong nakaraan, mayroong 6 na kilalang pamilya sa South River City na nagkakaisa sa ilalim ng pamilyang York. Gayunpaman, ang pamilyang Fisher ay nawasak kalaunan ni Tyr Summers habang winasak ni Carson ang pamilya Layton at ang pamilyang Griffin dahil sa kanilang nakaraang paghihimagsik. Ngayon, tanging ang pamilyang Woods, ang pamilyang Lee, at ang pamilyang Jenkins ang natitira. Bandang alas 10, nahati sa tatlong grupo ang mga tauhan ni Yannick at hiwalay na nagtungo sa tatlong pamilya. Ang grupong patungo sa Woods Farm Miley ay pinamunuan ni Cameron Zacks, ang ika-4 na kapatid ni Yannick habang si Sean Lewis, ang ika-8 kapatid, ay pinamunuan ng grupo patungo sa pamilya Lee. Panghuli, ang grupong patungo sa pamilya Woods ay pinangunahan ni na Chad Lloyd at Sword Freak. Si Yannick naman, wala siyang pinuntahan. Sa halip, umupo siya sa kanyang kotse at nagmaneho ng diretso sa tapat ng kalsada sa labas ng York residence. Sa bintana, tumingin siya sa kahangahangang York family compound mula sa kabilang kalye. Lalong lumakas ang nakakapukaw na sensasyon sa kanyang puso. Halos 8 taon na ang nakalipas. Sa lahat ng oras na ito, palaging iniisip ni Yannick ang tungkol sa pag-atake sa Prime City at pagyurak sa buong pamilya ng York sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngayong gabi, sa wakas ay makakamit na niya ang kanyang pangarap. Bandang alas 11, ang tatlong kilalang pamilya ng Prime City ay pinangungunahan lahat ng mga tauhan ni Yannick. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng halos 1 oras. Hindi ito maaaring makatulong. Ngayong naalis na ang pamilyang York, ang mga pamilyang nasa ilalim nila ay walang ibang pagpipilian kundi ang lumihis para sa kapakanan ng kaligtasan. Ang mga tao mula sa North River City ay nag-aalok din ng mga fanili na ito na hindi makatanggi. Ang mga tumatanggap sa hari ng North River City bilang kanila ay hindi mananakawan ng alinman sa mga ari-arian at teritoryo ng kanilang mga pamilya sa Prime City. Gayunpaman, ang mga naghimagsik ay kailangang mamatay. Dahil dito, ang pagbabago ng kapangyarihan sa Prime City ay hindi gaanong nakaapekto sa mga pamilyang ito. Tanging ang kanilang hari ang papalitan. Hanggat ang kanilang sariling mga interes ay hindi nasaktan, hindi mahalaga kung sino ang naging hari ng Prime City, hindi ba? Kaya naman, sumuko ang mas matalinong mga tao. Sa madaling salita, kinuha ng North River City ang buong South River City ng kaunting pagsisikap. Kabanata 275. Pag-atake sa York Family. Sa hating gabi, sa kalye sa labas ng York residence ay maraming itim na sasakyan ang papunta dito. 5, 10, 30, 50. Sa wakas, pinalibutan ng mga itim na sasakyan ang York residence na walang iniwang ruta para makatakas ang mga residente nito.
Isang itim na payong ang nakalagay sa harap ng pinto ng sasakyan ni Yannick Lloyd. Pagkabukas ng pinto ay lumabas si Yannick sa sasakyan. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa York residence. Kasunod niya si Swordfreak sa tabi niya at sina Cameron Zacks at Sean Lewis sa likod niya. Brother, naubos na natin ngayon ang buong South River City, pati na ang kalahati ng underground world. Masyadong madali ang lahat ng ito. Pakiramdam ko ay na-overestimated mo na ang South River City. Hindi sila makatanggap ng kahit isang hit. Sa totoo lang, hindi na namin kinailangang makipaglaban kay Zeppelin Wayne, kahit na naruroon sina Zeppelin at Carson, madali pa rin silang matatalo, sabi ni Sean, marahil ay nasa sabik. Hindi siya nag-isip bago nagsalita. Sa sandaling lumabas ang mga salita, maraming tao ang tila nababahala, lalo na si Swordfreak, na kahit na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ang showdown sa Tai Chi Island ay tiyak na mananatiling isang masakit na paalala kay Swordfreak sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Halos sinira niya ang ikalawang kalahati ng kanyang buhay sa pagtulong kay Yannick na makumplito ang kanyang layunin na dominahin ang South River City. Kaya naman, alam ng lahat na ang Tai Chi Island ay hindi na dapat banggitin muli sa hinaharap anuman ang oras at lugar. Wham! Tinampal ni Yannick si Sean sa mukha. Shut up! Saway ni Yannick. Kuya! Medyo nagulat si Sean na sasampalin talaga siya ni Yannick at medyo natarante siya. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na iniligtas ni Yannick ang kanyang buhay. Kung hindi sinampal si Sean, baka pinutol na ni Swordfreak ang ulo niya ng espada. Matapos itong mapagtanto, napaatras si Sean sa takot at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Kung may manggahas na banggitin ang Tai Chi Island sa hinaharap, maaari kang mapugutan ng ulo, nagtaas ng boses si Yannick at binalaan ang lahat sa paligid niya. Natural, nagbigay ng babalang ito si Yannick dahil may pakialam siya sa nararamdaman ni Swordfreak. Ipinakita rin ito kung gaano kahalaga ang Swordfreak kay Yannick. Totoo na, kung wala si Swordfreak, wala si Yannick kung nasaan siya ngayon. Si Cameron, gayunpaman, ay may bahagyang pagsimangot sa kanyang mukha. Kapatid, bagamat nagsalita si Sean ng hindi nag-iisip, sa paano man ay nararamdaman ko na may iba akong nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yannick. Hindi ko maiwasang isipin na nagawa namin ito ng napakadali. Tulad ng nabanggit ni Sean, ang pagsakop sa South River City ay halos walang pagsisikap, sabi ni Cameron. Ang isa pang senior member sa tabi niya ay nagmamadaling sumingit, Fourth Master, palagi kang naghihinala. Ngayong bilanggo na natin sina Carson York at Zeppelin Wayne ng South River City, natural na hindi mahirap na gawain ang pagbagsak sa South River City. Sa mga taon, ang North River City ay mabilis na lumalago habang si Carson ay nawala ng interes sa kanyang kaharian dahil sa mga gawain ng kanyang asawa. Higit pa rito, natalo namin ang pamilya Griffin at ang pamilyang Layton, na nagdulot ng malaking pagbaba sa kapangyarihan ng pamilyang York, kaya natural na naging madali para sa amin ang pag-atake muli sa South River City. Tumango si Cameron. Pero, may nararamdaman pa rin. Tumawa si Yannick. Normal lang na mag-alala ka. Kung tutusin, ito ang Prime City, at si Carson York ay palaging magaling sa pag-strategize. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang aming plano ay walang putol. Nagulat kami sa kanya. Kahit na siya ay mahusay na mag-strategize, hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga diskarte sa oras na ngayon, ang York residence ay nasa harap na ng ating mga mata. Sa pamamagitan nito, ginawa ni Yannick ang unang hakbang pasulong sa direksyon ng York residence. Mahigit 100 ekspertong manlalaban ng pamilya Lloyd ang sumunod sa likod ng pamilya Lloyd. Sa pagkakataong ito, halos 500 tao ang dumating mula sa North River City upang sakupin ang South River City. Noon, karamihan sa mga tao ay nagbabantay sa loob ng ibang mga pamilya sa Prime City upang maiwasan ang biglaang pagliko ng mga mesa. Samantala, mahigit 100 tao dito ang namahala sa pananambang sa York residence. Ang bawat tao rito ay isang piling mandirigma na ginugol ni Yannick ng maraming taon at malaking pagsisikap sa paglinang. Hindi bababa sa 12 ng mga mandirigmang ito ang kayang lumaban sa 10 kalaban ng mag-isa. Malaking pera ang ginugol ng pamilya Lloyd para alagaan sila. Ang gayong grupo ng mga tao ay parang isang grupo ng mga gutom na lobo. Bukod dito, ang pamilya York ay tinanggalan ng anumang anyo ng kapangyarihan sa puntong ito. Ito ay magiging isang piraso ng cake upang tapusin ang mga ito. Isang kidlat ang kumidlat sa kalangitan na kumikidlat ng maliwanag.
Sa isang langit-ngit, bumukas ang pangunahing pinto ng York Residence. Mula sa loob, isang malaking grupo ng mga tao ang lumabas. Bawat isa sa kanila ay may nakamamatay na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at lahat sila ay nagmula sa isang malakas na intensyon na pumatay. Ang pinuno ng grupo ay ang Protectorate Chief ng pamilya York, si Joshua Murray. Mayroong halos 20 tao sa grupo na lahat ng mga eksperto na ang pamilya York ay gumastos ng maraming pera upang linangin. Sa likod nila, may 12-12 ng mga lalaki na may hawak na mga machete sa kanilang mga kamay. Ito ang mga tauhan ni Jay Blade na nagtrabaho sa bahaging ito ng underground world ng Prime City. Gayunpaman, ang kakaiba ay narito ang mga tauhan ni Jay sa York Residence, ngunit siya ay wala. Sa katunayan, mula noong unang nagsimulang salakayin ni Yannick at ng iba pa ang South River City, hindi na nagpakita si Jay. Kakaiba rin ito dahil, bilang isa sa mga general ng pamilya York, kontrolado na ngayon ni Jay ang lahat ng puwersa sa underground society ng South River City. Sa kanan, noong sinalakay ni Yannick at ng iba pa ang South River, dapat si Jay ang unang nagpakita. Sa katunayan, kahit na ang mga puwersa ng North River ay nahaharap sa paglaban mula sa underground na lipunan sa Prime City sa buong gabi, wala sa kanila ang mahirap harapin. Bukod dito, ang mga lumaban-laban sa North River City ay napakahina at duwag. Madali silang natalo ng mga taga North River City. May kakaiba sa lahat ng ito. Marahil, ang mga taong ito ay nadama na walang anumang punto sa pagtatanggol sa lungsod dahil nahuli na sina Carson York at Zeppelin Wayne. Sa sandaling ito, ang kabuoang bilang ng mga lalaki sa panig ng pamilya ng York ay nasa 70 lamang. Sa mga tuntunin ng parehong bilang at lakas, ang pamilya York ay hindi tugma para kay Yannick at sa kanyang mga tauhan. Samantala, sa sala ng pamilya York, nagngangalit ang mga ngipin ni Connie York habang nakaupo sa sopa. Ang panggigipit na kinaharap niya sa pagkakataong ito ay nalampasan ng ang pamilya Griffin at ang pamilya Layton ay tumalikod. Miss, bilasan mo na at umalis ka na. Kung hindi ka aalis ngayon, it'll be too late. Isang lalaking nagngangalang Jaden Zon, isang dalubhasang mandirigma sa pamilya York, ang nagsabi kay Connie. Isa rin siya sa mga pinagkakatiwalaang general ni Carson York. Sa puntong ito, seryoso siyang tumingin at nagsalita sa tono ng pagmamadali. Ngayong nawala na ang mga impluensya ng pamilyang York, sinimulang salakayin ni Yannick at ng kanyang mga tauhan ang compound ng pamilya York. Para itong kinuha sa palasyo ng isang kaharian. Ang pagbagsak ng pamilya York ay naging isang katotohanan. Kapag pumasok si Yannick at ang kanyang mga tauhan, tiyak na magiging bilanggo nila si Connie. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagtatangka ni Jaden na kumbansihin si Connie na umalis, hindi siya nakinig. Kabanata 276. Ang hegemonya ay itatatag. Ako ay anak na babae ni Carson York. Ang dugo ng pamilya York ay dumadaloy sa aking mga ugat. Ngayong ang pamilya York ay nasa matinding pagkabalisa, paano ako magiging walang puso tulad ng isang ligaw na abandonado sa aking pamilya? At saka, tinawagan ko na si Tyr. Malapit na siyang dumating. Hanggat nandito siya, hindi masisira ang York family ko. Sigurado akong matutulungan niya ang aking pamilyang York na makayanan ang mahihirap na oras na ito at maibalik ng ligtas ang aking ama at si Uncle Wayne mula sa North River City. Lalong nabalisa ngayon si Jaden Zon na nakatayo sa malapit. Nakatayo lang siya doon nang walang magawa habang pinagpapantasyahan ni Connie ang biglang pagsulpot ng isang bayani. Ang mga bayani ay lumabas lamang sa mga pelikula. Inamin niya na si Tyr Summers at ang kanyang grupo ng mga tao ay napakahusay na manlalaban. Gayunpaman, hindi ito one-on-one na labanan, ito ay isang labanan ng dalawang lungsod. Kung gaano sila kagaling sa pakikipaglaban, kaya ba nilang ipaglaban ng mga tao ang daan-daang tao na mayroon si Yannick Lloyd? Marahil, maaari nilang labanan ang mga hindi gaanong mahalagang punk na mayroon si Tyler Lancaster dati nang may malupit na puwersa. Gayunpaman, ang mga punk na iyon ay hindi maihahambing sa mga dalubhasang manlalaban na ito ng pamilya Lloyd na hindi ordinaryong manlalaban. Paanong ang isang dosenang tao ay magiging katapat ng daan-daang kalaban pagdating sa totoong labanan? Higit pa rito, medyo marami ang mga ekspertong manlalaban sa panig ng pamilya Lloyd. Miss, stop dreaming. Imposibleng may lalabas na hero. Huli na kung hindi tayo aalis ngayon. Pagkasabi noon, handa ng sunggaban ni Jaden si Connie at tumakas kasama niya sa likod ng pinto. Gayunpaman, nagbabala si Connie kay Jaden. Huwag kang maglakas loob.
Maaari kang umalis ng mag-isa kung gusto mo. Paninindigan ko hanggang sa huling hininga ko para sa pamilya York ngayon. Miss, my mind is set. I will not be a deserter. Kung nakita ni Carson ang kanyang anak na babae na kumikilos ng ganoon, malamang na hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit. Matutuwa ba siya na makitang tumanda at responsable na ang kanyang anak, o magagalit siya na makita kung gaano katigas ang ulo nito na hindi niya alam kung kailan nasa panganib ang buhay niya? Sa mismong sandaling ito, parang nagkaroon ng away sa labas. Malamang naabutan na ng pamilya Lloyd. Mukhang lalong nababalisa si Jayden. Kawakas, naglakas loob siya at sumigaw, "Miss, I'm sorry." Agad na humakbang pasulong si Jayden at ibinaba ang hawakan ng kanyang espada sa likod ng ulo ni Connie, dahilan para malamigan siya. "Miss, hindi kita hahayaang masaktan kahit anong mangyari." Pagkatapos ay tumakbo sila palabas ng bulwagan. Silang lahat ay mga protectoradong eksperto ng pamilya York, karge-karge si Connie sa kanilang mga balikat habang tumatakbo sila patungo sa pintuan sa likod ng York residence. Samantala, sa front gate ng York residence, pinamunuan ni Joshua Murray ang 20 o higit pang mga dalubhasang mandirigma ng York, na walang kabuluhan kasama ang mahigit 40 miyembro ng underground society upang ipagtanggol ang tirahan. Sa ilang sandali, sa kabila ng maraming dalubhasang mandirigma mula sa 2 kilalang pamilya, ang mga tao ng pamilya Lloyd ay hindi makadaan sa harap ng gate ng York residence. Gayunpaman, ito ay isang sandali lamang bago nila ginawa. "Ikaw si Joshua Murray, hindi ba? Kinikilala kita. Ikaw ang pinakamahusay na eksperto sa protectorate ng pamilya York." Natigil ang labanan pagkatapos ng utos ni Janet. Lumakad siya pasulong, pinalaki si Joshua ng makahulugan. "Tapat ka at hindi natatakot sa kamatayan. Hinahangaan kita. Kung handa kang ihagis ang iyong mga sandata at paikop sa akin ngayon, ginagarantiyahan kita ng habang buhay na kaluwalhatian at kayamanan." Tira ka, tumura si Joshua sa lupa. Dahil ayaw niyang ipagpatuloy ang walang katuturang palitan ng mga salita na ito kay Janek, sinuntok niya si Janek gamit ang kanyang sword. Ilang ekspertong manlalaban ng pamilya Lloyd ang agad na humakbang para pigilan si Joshua, ngunit napakabilis nitong natalo. Matapos masaksihan ang pambihirang husay ni Joshua, tila mas naging interesado si Janek sa kanya. Gustong-gusto ni Janek ang mga mahuhusay na tao hanggang sa puntong parang uhaw siya sa talento. Kaya naman marami siyang sinumpaang kapatid na handang ipagsapalaran ang kanilang buhay kasama siya at napakaraming dalubhasang mandirigma na handang magtrabaho para sa kanya. Gagawin ni Janek ang lahat ng kanyang makakaya na kunin ang sinumang mahuhusay na tao na nadatnan niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak upang magamit lamang sila para sa kanyang mga layunin. Siyempre, kung sino man ang ayaw magtrabaho para sa kanya, papatayin niya ang taong iyon ng walang pag-aalinlangan. Iyon ay kung paano pinatakbo ni Janek ang mga bagay. Ang talam ng espada ni Joshua ay dumaan sa bumubuhos na paghahati, maging ang mga patak ng ulan, huminto lamang wala pang isang talampakan ang layo mula sa ulo ni Janek. Gayunpaman, si Janek ay kalmado gaya ng dati. Hindi lang siya umiwas sa talam, hindi rin siya napangiwi. Dahil kaya niyang isuot ang korona bilang North River King, tiyak na mayroon siyang tiyak na katapangan. Isa pa, alam din niyang hindi siya sasaktan ni Joshua. Sa isang kalansing at isang kislap ng liwanag tulad ng isang kidlat sa kalangitan, ang espada ni Sword Freak ay hamarang sa espada ni Joshua. Sa isang light flick ng Sword Freak sword, ang espada ni Joshua ay lumipad mula sa kanyang kamay. Wala nang oras si Joshua para mag-react bago pa umukit ng malaking sugat sa dibdib ang espada ni Sword Freak. Pagkatapos, pumakbang si Sword Freak ng kasing bilis ng kidlat, handang kitilin ang buhay ni Joshua. Gayunpaman, sa critical na moment na ito, si Janek ay nagmamadaling sumigaw ng stop at agad na huminto si Sword Freak. Ang dulo ng kanyang espada ay wala pang 1 pulgada ang layo mula sa lalamunan ni Joshua. Kung sumigaw si Janek makalipas ang 1 segundo, patay na si Joshua. "Joshua, papasok na ako sa looban ng York residence." Sa loob ng 10 minuto, ang buong South River City ay nasa ilalim ng mga paa ko. Mula noon, ang South River City ay hindi na pag-aari ng pamilya York kundi ang pamilyang Lloyd. Sa tingin ko ikaw ay isang taong may talento. Bibigyan kita ng 10 minuto upang muling isaalang-alang ang aking alok. Kung ayaw mo pa ring sumuko sa akin pagkatapos ng 10 minuto, papatayin kita. Pagkasabi noon, pumasok si Janek sa harap ng gate ng York residence.
May mga dalubhasang mandirigma ng pamilya York sa likod niya na gustong pigilan siya. Gayunpaman, mabilis silang ibinaba ni Swordfreak. Ang Swordfreak ay hindi na kailangang maglagay ng maraming pagsisikap upang patayin ang mga ordinaryong manlalaban na ito. Hindi nagtagal, wala nang nangahas na pigilan pa si Yannick. Ibinaba nila ang kanilang mga sandata sa takot at gumawa ng paraan para kay Yannick at sa kanyang mga tao. Alauna na ng umaga nang maputol ang huling linya ng depensa ng pamilya York. Walang nakapigil kay King Lloyd. Naglakad si Yannick sa ulan sa mga hardin at patio hanggang sa pangunahing bulwagan ng York residence. Ilang beses na niyang napanaginipan ang kanyang eksena, at ngayon, sa wakas ay natupad na niya ang kanyang hiling. Matapos sakupin ng York residence, kumpleto na ang kanyang layunin na itatag ang kanyang hegemonya. Samantala, sa likurang pinto ng York residence, si Jaden at isang grupo ng ekspertong manlalaban ng pamilya York ay tumakas kasama si Connie York sa kanilang mga likuran. Bumubuhos pa rin ito ng malakas, at ang mga pool ng tubig sa ilalim ng kanilang mga paa ay tumalsik sa bawat hakbang nila. Kinarga ni Jaden si Connie sa kanyang likuran habang mabilis siyang tumakas sa lugar kasama ang kanyang grupo ng mga dalubhasang mandirigma. Malinaw na ang mga dalubhasang mandirigma ng pamilya York ay napakatapat kahit na sila ay mga empleyado lamang ng Carson York na nagkataong mahusay ang sweldo. Gayunpaman, sa kritikal na panahong ito ng pag-iral ng pamilya York, wala sa kanila ang umalis sa pamilya York upang tumakas para sa kanilang buhay. Sa halip, ginawa nila ang kanilang makakaya upang protektahan ang huling bloodline ng pamilya York. Sa gitna ng napakalakas na bagyo, biglang nagkamalay si Connie. Titawan mo ako. Ibaba mo ako, Kuya Jaden. Gusto kong bumalik. Kabanata 277. Iligtas mo ako, Kuya Tyr. Si Connie York, na nasa likod ni Jaden Zahn, ay nagsimulang magpumiglas. Siya ay isang napakatigas na babae, talaga. Miss, please stop struggling. Hindi ka na makakabalik doon. Ang pagbabalik ay mabubure lang ang sakripisyo. At saka, hinding-hindi ka papakawala ng pamilya Iliod ng ganoon kadali. Kung saan may buhay, may pag-asa. Higit pa rito, buhay pa sina Old Master at Master Hanks at siguradong makakabalik. At saka, isipin mo si Old Madam, nasa Amerika pa siya. Kaya, huwag kang masyadong paiba-iba, sabi ni Jaden. Biglang tumigil sa pagpupumigla si Connie. Kuya Jaden, ibaba mo ako. Kaya kung maglakad mag-isa. Ibinaba ni Jaden si Connie. Nagkataon namang may sasakyan na nakabukas ang makina sa malapit. Papasok na sana sila dito at itataboy. Gayunpaman, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang sumugod mula sa dilim ng gabi. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi ang young master ng pamilya Lloyd na si Chad Lloyd. Mayroong halos 20 tao sa likod ni Chad. Lahat sila ay mabibigat na sinanay ng mga master fighter mula sa pamilya Lloyd. Bawat isa sa kanila ay nababalot ng dugo, dapat marami silang buhay ngayong gabi. Mahal kong asawa, matagal na. Naaalala mo pa ba ako? Ang masamang mukha ni Chad ay panandaliang naliwanagan ng kidlat na tumama sa kalangitan. Sa sandaling iyon, namutla sina Connie, Jaden, at lahat ng kasama nila. Ilayo mo rito si Miss. Tigaw ni Jaden at binunot ang kanyang espada. Dalawa sa mga dalubhasang mandirigma ng pamilya York ang agad na sumugod sa kotse. Kasama si Connie habang si Jaden at ang iba pang apat na dalubhasang mandirigma ng pamilya York ay nanatili sa kanya, handang pigilan si Chad at ang kanyang mga tao. Tiningnan ni Chad si Jaden at ang kanyang mga tao ng masama. Atake. Utos ni Chad. Sa sandaling ibinigay ni Chad ang kanyang utos, ang mga dalubhasang mandirigma ng pamilya Lloyd ay agad na sumugod patungo sa mga miyembro ng pamilyang York na tila nilunod sila sa karamihan. Si Jaden at ang kanyang mga tao ay medyo bihasa sa labanan, ngunit ang mga dalubhasang mandirigma ng pamilya Lloyd ay hindi rin mahina. Sa malaking pagkakaiba sa bilang, si Jaden at ang kanyang mga tao ay natalo. Samantala, sumakay na si Connie sa sasakyan. Bago pa man humandar ang sasakyan, naabutan na sila ng mga ekspertong manlalaban ng pamilya Lloyd. Miss, tumakbo ka. Bilis. Si Jaden na nakahandusay sa lupa ay pilit na bumangon. Gayunpaman, agad na tinapakan ni Chad ang kanyang ulo, itinulak siya pabalik sa lupa. Sa tingin mo may pagkakataon ka pa bang bumangon? Natawa si Chad habang nakatingin kay Jaden na nakakulong sa ilalim ng paa. Ang kanyang puso ay pumping sa isang masayang pakiramdam ng accomplishment.
Naramdaman niya ang kanyang ama na nasa ilalim ng kanyang mga paa ang South River City. Ikaw nakasuklam-suklam, walang muwang outlaw. Nagmura si Jaden habang patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Ahaha. Laging tama ang panalo. Go to hell. Pagkatapos ay sinaksak ni Chad ang leeg ni Jaden gamit ang kanyang espada habang may sardonic na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, tinanggal niya ang dagwang espada sa katawan at kumari pa ng takbo patungo sa sasakyan. Ang kotse ay hindi na nagkaroon ng oras upang lumipat bago ito napalibutan ng mga ekspertong manlalaban ng pamilya Lloyd. Dalawa sa mga ekspertong mandirigma ng pamilya York na sumunod kay Connie ay namatay din sa labanan upang protektahan si Connie. Sa puntong ito, si Connie na lang ang natitira, nakaupo sa likurang upuan ng kotse na may madilim na ekspresyon. Mahal kong asawa, hindi ka na makakatakbo ngayon. Sa pagtingin sa magandang mukha ni Connie, hindi na napigilan ni Chad ang pagnanasang apoy na kanina pa nag-aalab sa kanyang puso. Lahat. Lumiko at magpabilog sa kotse ngayon. Magpapakasaya ako ngayon kasama ang mahal kong asawa. Hahaha. Umalangaw-ngaw sa gitna ng malakas na ulan ang nasa sabik ngunit nakakainis na tawa ni Chad. Parang anino ng bangungot, lumapit siya kay Connie at saka kinawit ng daliri ang baba ni Connie. Mahal kong asawa, ang ganda mo talaga. Ngayong naging bilanggunan ng pamilya Lloyd ang tatay mo habang sinira ng pamilya ko ang pamilya York mo. Tapos na ang York family. So, siguro, kung paglingkuran mo ako ng maayos, I can still consider allowing you to enjoy glory and luxury for the rest of your life, sabi ni Chad. Sir, inampis ni Connie ang kamay ni Chad. Lalong nasasabik si Chad habang ang mapang-akit na apoy sa kanyang puso ay nagparamdam sa kanya ng hindi mabata na pagkabalisa. Masyadong maganda at kaakit-akit si Connie. Kahit sinong lalaki ay mahuhumaling sa kanyang kagandahan. Kahit sinong lalaki maliban kay Pierre Summers. Bitawan mo ako. Gustong pilitin ni Chad ang sarili sa kanya. Nagpapanik si Connie habang nagpupumiglas. Kahit na alam din niya ang martial arts, hindi siya tugma kay Chad. Hindi nagtagal, naipit na ni Chad si Connie sa ilalim niya sa likurang upuan ng sasakyan. Pagkatapos, sinimulan niyang mapunit ang damit ni Connie sa katawan nito. Bitawan mo ako, lalaki ka pa ba? Ang karaniwang walang takot na binibini ng Prime City ay ganap na nababad sa takot at desperasyon sa mismong sandaling ito. Kuya Tyr, please save me. Sa isang sandali ng desperasyon, likas na tinawag ni Connie ang pangalan ni Tyr. Bagamat huminto si Connie sa pagsisikap na pakasalan siya ni Tyr kamakailan, may puwang pa rin si Tyr sa kanyang puso. Kuya Tyr, natarante si Chad. Hindi niya alam kung sino si Kuya Tyr, ang kausap ni Connie. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Sa ngayon, mas lumalaban si Connie sa kanyang mga pagsulong, lalo siyang nasasabik. Mahal kong asawa, kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas ngayon, lalo na ang iyong Kuya Tyr. Kaluskos. Isang matapang na kidlat ang pumutok sa kalangitan, saglit na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Sa mismong sandali na tumama ang kidlat, biglang naramdaman ni Chad ang kanyang likod sa malamig na pawis. Hindi sinasadya, nakita niya ang isang flash ng isang madilim na mukha tulad ng isang demonyo sa labas ng bintana ng kotse. Nakakakilabot. Ilusyon lang. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, ipinagpatuloy ni Chad ang paglabag kay Connie. Anong biro? Ang kotse na ito ay napapaligiran ng kanyang mga tauhan, kung tutusin. Sino ang makakalapit sa kotseng ito? Ito ay dapat na isang ilusyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang kidlat ang tumawid sa kalangitan sa gabi. Mas lalong tumitindi ang malamig na pawis sa likod ni Chad. Higit pa rito, lalong lumilinaw ang mukha sa bintana ng sasakyan. Iyon ay hindi isang ilusyon sa lahat. Ang mukha ay nasa labas mismo ng bintana. Sa katunayan, isang galit na lalaki na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata ay nakatayo sa labas mismo ng kotse. Sinong nandyan? Kinilig si Chad at napasigaw. Basag. Sa isang malakas na kaluskos, sumabog ang bintana ng damapo sa paligid ni Chad ang mga tipak ng basag na salamin. May mga tumusok pa sa kanyang mukha. Lumapit ang isang kamay at hinawakan ang buhok ni Chad bago ito hinaila ng malakas. Matapos ang isang matalim na paghinga, agad na hinaila palabas ng bintana si Chad ng isang malakas na puwersa. Ang mga basag na tipak ng salamin sa paligid ng frame ng bintana ay hiniwa ang kanyang balat na nag-iwan sa kanya ng mga dagwang hiwa sa kanyang katawan.
Isang matinis na sigaw na parang baboy na kinakatay ang pinakawalan ni Chad. Kabanata 278. Ako si Kuya Tir. May tao, halika dito dali. Tawag ni Chad Lloyd sa nakakatakot na boses. Siya ay kasalukuyang takot at kailangan ng kanyang mga dalubhasang mandirigma na dumating upang iligtas siya. Gayunpaman, walang tugon. May lalaking nakatayo sa tabi niya. Mukhang nasa edad niya ang lalaking iyon, ngunit napakalakas ng aura na nagmumula sa kanya kaya nakakatakot. Ang lalaking iyon ay si Tir Summers. Sa tabi niya ay isang matipunong lalaki na may napakalaking tangkad, si Matthew Collins. Sa paligid nila ay ilang miyembro ng Wolves Den ang galit na umaatake sa mga tauhan ni Chad gamit ang mga arma sa kanilang mga kamay. Wala pang isang minuto, nakahandusay na sa lupa ang 12 ng mga ekspertong mandirigma ni Chad. Hindi nakapagtataka kung bakit walang sumasagot sa tawag ni Chad para humingi ng tulong. Pakiramdam ni Chad ay nahulog siya sa bangin ng impyerno. Ano nga ba ang pinagmulan ng grupong ito ng mga tao at paano sila naging napakalakas? Walang kilalang record ng naturang grupo ng mga tao sa South River City. Sino-sino ka? Yumuko si Tir at hinaila ang ulo ni Chad pataas habang binibigkas niya ang kanyang mga salita, isa-isa, ako ang brother Tir, na sinasabi ni Connie. Kung maglakas loob kang gumawa ng masama sa kapatid ko, papatayin kita. Sa sandaling ginawa ni Tir ang kanyang death threat, isang mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanya. Ngayon, nag-aapoy na talaga siya sa galit. Iniabot niya ang kanyang kamay sa tagiliran at sumenyas, inabot sa kanya ng member number 5 ni Wolves Den na si Ashblood ang isang kulay abong kutsilyo. Anong gagawin mo? You better not hurt me. I am Chad Eliud, the son of the North River King, Yannick Lloyd. If you dare even to touch me, my father. Spur. Bago pa matapos magsalita si Chad ay ibinaba na ni Tir ang kutsilyo sa kanya. Napakatalas ng kulay abong kutsilyo ni Ashblood. Sa isang indayog lang, agad na umikot ang ulo ni Chad sa kanyang leeg. Ibinalik ni Tir ang kutsilyo sa kamay ni Ashblood at muling tumayo. Samantala, yumuko si Matthew sa isang mabilis na aksyon at binuhat ang ulo ni Chad. Nasaksihan ni Connie ang buong eksena mula sa loob ng sasakyan. Medyo nakaramdam siya ng sakit. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang malupit na side ni Tir. Ang kanyang puso ay tila sumasalungat dahil ito ay puno ng parehong takot at pananabik. What's wrong? Silly girl. Natatakot ka na ba sa akin ngayon? Tumingin si Tir at sinabi kay Connie habang nawawala ang kanyang mamamatay tao na aura at may ngiti sa kanyang mukha. Nanatiling tahimik si Connie ng ilang segundo bago biglang tumalon sa mga bisig ni Tir. Pagkatapos, nagsimula siyang umiyak sa kanyang puso. Sa mismong sandaling ito, itinuring ni Tir si Connie na parang kanyang kapatid habang hinahaplos niya ang likod nito at sinabing, tumahimik ka ngayon, tutulungan kitang mabawi ang saligan ng pamilya York. Pero, ang tatay ko at si Tio Wayne. Naputol ang boses ni Connie. Huwag kang mag-alala. Ayos sila. Nakontrol na ng iyong ama ang lahat. Wala nang sinabi pa si Tir habang hawak niya ang kamay ni Connie at naglakad sa ruta kung saan nakataka si Connie at ang iba pa hanggang sa York residence. Mukhang wala na si Connie sa mga sandaling ito. Pakiramdam niya ay hindi gumagana ng maayos ang utak niya. Nasa kontrol ba ng kanyang ama ang lahat? Ano lang ang nangyayari? Sa pangunahing bulwagan ng York residence, umupo si Yannick Lloyd sa karaniwang upuan ni Carson York. Para siyang rebelde na sa wakas ay nakaupo na sa tronong matagal ng pinagnanasaan. Ahaha. Siguradong komportable ang upuan ng South River King. Naramdaman ni Yannick ang kanyang paligid na may pagkahumaling at pananabik. Sa harap ng upuan, isang malaking kadre ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya Lloyd ang nagtipon na parang mga ministro sa korte. Lahat ay mukhang excited, kasama sina Swordfrick, Cameron Zacks, at ilang iba pa ang nangunguna. Pinabati kita, North River King, sa matagumpay na pagsakop sa South River City. Malapit na ang pagsasama-sama ng tatlong lungsod. Umalangaw-ngaw ang mga boses ng pagbati sa buong main hall ng York residence habang palakas ng palakas ang tawa ni Yannick. Pagkatapos, tumingin si Yannick kay Joshua Murray at sinabing, Joshua, tapos na ang oras mo para sa pagsasaalang-alang. Ngayon, bigyan mo ako ng sagot. Wala na ang pamilya York. Papayag ka bang magtrabaho para sa akin ngayon? Ba, mabangis na dumura si Joshua habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Yannick, matandang traitor.
Nagtagumpay ka lang sa pagsakop sa South River City dahil gumamit ka ng mga kasuklam-suklam at maling taktika. Kung hindi, paanong ang isang besurerong tulad mo ay magiging katapat ng South River King? Huwag mo nang isipin na ako, Yashua Murray, ay magtatrabaho para sa basurang tulad mo. Nanlamig agad ang mukha ni Yanak. Yashua, iginalang kita sa iyong tapang. Kaya naman nagpa siya akong bigyan ka ng pagkakataon. Kaya wag mo akong ipahiya. Tira ka, tumura si Yashua sa lupa. Yanak Lloyd. Ako, si Yashua Murray, ay hindi yuyuko sa iyo kahit na ako ay mamatay. Tawakas ay nawalan na ng pasensya si Yanak. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, dahil may death wish ka, tutuperin ko ito. May hawak na espada si Cameron at hindi nag-atubiling dalhin iyon sa lalamunan ni Yashua. Gayunpaman, sa sandaling iwagayway ni Cameron ang kanyang kamay, isang ulo ng tao ang lumilipad sa hangin. Sa isang patter, ang ulo ay gamulong sa lupa bago huminto sa harap ni Cameron at sa iba pa. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Si Yanak, na nakaupo sa upuan ng South River King, ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Taglit na hindi siya makapaniwala sa nakikita. Bigla namang tumawa ng malakas si Yashua. Ahaha, Yanak, matandang traitor. Mabilis na dumating ang kabayaran mo. Tignan mo kung kaninong ulo yan. Tapos na ang linya ng pamilya mo. Ahaha, mahal kong Chad. Sumugod si Yanak at gumapang patungo sa ulo ni Chad. Si Yanak ay napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa mismong sandaling ito. Anak niya iyon. Kaysa isa niyang anak. Sino sa lupa ang gumawa nito? Sino ang pumatay sa kanyang anak at pugutan pa ito ng napakalupit? Chad. My dear Chad. Napaungol si Yanak sa kalungkutan. Sumimangot ng malalim si Sword Freak, Cameron, at ang iba pa. Bigla namang lumapit si Tyr, kasunod si Matthew at ang iba pa. Lahat ng mukha nila ay walang ekspresyon at walang emosyon. Walang kamalay-malay na ibinunot ni Sword Freak ang kanyang espada kay Tyr habang ang iba ay bumunot din ng kanilang mga espada. Yanak Lloyd, ano ang pakiramdam na patayin ang iyong anak? Umalangaw-ngaw ang boses ni Tyr na may halong panunuya. Lumingon si Yanak at pinandilatan sina Tyr, Connie, at iba pa habang nanginginig ang katawan sa galit. Ikaw. Kayo ang pumatay sa mahal kong Chad. Gusto kong patay kayong lahat. Gusto kong patay kayong lahat na may maayos na libingan. Hindi mo kaya yan. Nagdala si Matthew ng upuan sa unahan para maupo si Tyr. 6 lang ang tao sa side ni Tyr. Bukod kina Tyr at Connie, 4 lang ang miyembro ng Wolf's Den. Gayunpaman, sa kabila ng pagharap kay Yanak at sa kanyang daang o higit pang mga tao, ang mga matataas na tao na ito ay hindi naapektuhan. Pasimpleng tumayo silang 6 laban sa maraming miyembro ng kalaban. Kabanata 279. Isang turkey shoot. Hawak-hawak ni Yanak Lloyd ang pugot na ulo ng kanyang anak. Para siyang nabaliw na wala nang masasakit pa sa buhay kaysa sa isang magulang na nakikita ang pagkamatay ng kanilang anak. Parang nabaliw na talaga si Yanak. Patay na ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Sa pagkamatay ni Chad Lloyd, sino ang magmamana ng malaking ari-arian ng pamilya ni Lloyd? Kahit na ang kanyang anak ay kaiyahiyang ignorante at walang kakayahan, siya ay anak pa rin ni Yanak. At kahit spoiled na bata si Chad, very accommodating pa rin si Yanak sa kanya. Tutal, itong si Chad ay angkan ng pamilya Lloyd. Ngayon, hindi lamang siya namatay, siya ay pinatay na may pugot na ulo at hindi kumpletong katawan. Attack! Attack all of them! Catch them all! Gusto kong putulin sila sa 1,000,000 piraso. Umungol si Yanak. Gayunpaman, bahagyang umiling si Tyr at sinabing, Yanak Lloyd, nasabi ko na sa iyo noon pa. Hindi ikaw ang may kaya niyan. Ang iyong pamilya Lloyd ng North River City ay lilipulin ngayong gabi at ang North River City ay mahuhulog sa mga kamay ni Carson York. Nang marinig ang sinabi ni Tyr, pati ang galit na si Yanak ay napatawa. Nagbibiro lang ba siya? Anong biro? Ngayong kapwa nahuli sina Carson York at Zeppelin Wayne, ang buong South River City ay nasa ilalim ng utos ni Yanak. How did Tyr dare say na tapos na ang kanyang Lloyd family? Joke talaga. Ang bastos mong brat. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Malungkot na pinandilatan ni Sean Lewis si Tyr. No, I think you guys are the one who can see what's happening. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at tumingin kay Yanak Lloyd, Cameron Zacks, at Sean Lewis. Sa pagkakataong ito, magkasabay na tumunog ang kanilang mga cellphone.
Isang masamang pakiramdam ang hindi maipaliwanag na pumuno sa kanilang mga puso. Tungkol saan ito? Si Cameron ang unang kumuha ng telepono. Isang nag-aalalang boses ang nagsalita. Ito ang pinuno na iniwan ni Cameron upang bantayan ang pamilya Woods. Fourth Master, may nangyaring masama. Nagkaroon ng pagbabago sa pamilya Wayne. Ano? Ulalas ni Cameron. Fourth Master, ang pamilya Woods ay peking sumuko. Hindi nagtagal pagkatapos mong umalis, ang kanilang mga tao ay nagrebelde at sa katunayan, naghanda na sila ng isang malaking grupo ng mga tao para sa isang ambas at nabura kami. Sa isang malakas na kalabog, nahulog ang telepono ni Cameron sa lupa. Medyo narinig din ni Sean at ng iba pa ang balita mula sa boses na nagmumula sa telepono. Sa mga kilalang pamilya ng South River City, nagrebelde rin ang pamilya Lee at ang pamilya Jenkins. Lahat sila ay peking pagsuko. Pagkatapos, habang sinasalakay ni Yannick ang York residents kasama ang kanyang pinakamahuhusay na manlalaban. Tinamantala ng mga miyembro ng mga pamilyang ito ang pagkakataong gawin din ang mga miyembro ng pamilyang si Yannick at ang kanyang mga tao na naiwan sa bahay. Hindi lamang ginawa iyon ng tatlong kilalang pamilya ng South River City, maging ang iba pang mga second-rated na pamilya at ang mga nasa underground society ay nakiisa rin sa laban. Wala pang isang minuto, si Cameron at ang iba pa ay nakatanggap ng mahigit 100 tawag na lahat ay nagdala ng katulad na balita. Lahat ng puwersa ng South River City na inakala nilang natalo na nila dati ay sinamantala ang pagkakataong magpalat ng panig. Matapos nakakalat ang mga tauhan ni Yannick sa lahat ng dako, ang mga tao sa panig ng South River City ay ibinaba ang lahat ng walang kaunting pagsisikap. Sa madaling salita, unang dinala ni Yannick at ng iba pa ang kabuoang mahigit 500 pinakamahuhusay na manlalaban sa South River City. Ngayon, mayroon lamang 100 o higit pang mga tao ang natitira sa kanila sa York residence. Ang iba sa kanila ay maaaring napatay o nakatakas sa ibang lugar. Sa mga sandaling ito, parang may umihip na malamig na hangin mula sa labas. Napagtanto ni Yannick at ng kanyang mga tao na maaaring nahulog sila sa isang malaking bitag. Sa labas ng pinto, sumugod ang isa pang elite fighter ng pamilya York, nagpanik. North River King, may nangyaring masama. Biglang maraming tao sa labas. Pinalibutan na nila tayong lahat. Ano? Hindi na kayang alalahanin ni Yannick ang pagkamatay ng kanyang anak. Matigas ang tibok ng puso niya. Ano lang ang nangyayari? Bakit ito nangyari? Paano ito nangyari? Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Halatang natalo na nila ang buong South River City. Paanong biglang nagbago ang lahat sa napakaikling panahon? Ngayon, parang ang grupo ni Yannick ang turkey shoot at sila ay na-checkmated. Sa mismong sandaling ito, daan-daang mga sasakyan ang nakapalibot sa compound ng York residence, lahat ay nakaparada ng magkatabi sa malakas na pagbuhos ng ulan. Nanguna sina Noah Lee at Marcus Collins na nagmula sa Con City at South River City, ayon sa pagkakabanggit. Matapos lipulin ng kanilang mga tao ang mga miyembro ng pamilya na si Yannick at ang kanyang mga tao na naiwan sa bahay sa South River City. Ipinadala nila ang kanilang mga piling mandirigma sa York residence. Ngayong gabi ay magtatapos ang North River King, si Yannick Lloyd. 8:30 shoot, ang sagot noong tinanong ni Zeppelin Wayne si Carson York kung paano haharapin ang North River King sa pavilion noong isang araw. Gayunpaman, bilang karagdagan sa isang turkey shoot, sinabi rin ni Carson na gusto niyang lumikha ng isang salungatan malapit sa bahay. Kaya, ito lamang ang unang kalahati ng plano. Mas exciting ang second half. Sa loob ng York residence, lahat ng nasa panig ng pamilya Lloyd ay bumabagsak na parang langaw. Hinigpitin ni Swordfreak ang kanyang espada, handang hampasin anumang oras. Tumayo si Yannick at pinandilatan sina Tyr at Connie York sa kabilang kwarto. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi, si King York. Umiti si Tyr at nagpatuloy, sinabi ni King York na ang North River City ay umunlad ng mabuti at umabot sa kalakasan nito. Masyadong malakas ang iyong impluensya, kaya walang pagkakataong manalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng husto sa iyo. Kaya, kayo ay kailangang hatiin at harapin ng hiwalay. Ano? Hindi makapaniwala si Yannick sa kanyang narinig. Pagkatapos ay sinabi niya na may sardonic na ngiti, si Carson Yorker ay bilanggo ko na ngayon. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gumawa ng ganoong desisyon? Kung ikaw ay isang matinong tao, utusan mo ang iyong mga tao sa labas na umatras. Kung hindi, tiyak na mamamatay sina Carson Yorker at Zeppelin Wayne. Sa ngayon, natutuwa si Yannick na hindi niya napatay sina Carson at Zeppelin.
Kung hindi, sila ay tapos na para sa gabing ito. Wala silang dapat ikatakot hanggat sila Carson at Zeppelin ay kanilang mga bilanggo. Gayunpaman, tumawa si Tyr habang inilabas ang kanyang telepono. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-video call sa pamamagitan ng WeChat. Tyr then threw his phone in Yannick's direction. Sino kaya yon? Tumibok ang puso ni Yannick nang hindi niya namamalayan na nasalon niya ang teleponong inihagi sa kanya ni Tyr. Nang makita niya kung sino ang nasa kabilang side ng video call. Kinilig siya. Carson, ikaw? Bulalas ni Yannick. Hello, Yannick Lloyd. Isa ka talagang marunong mag-enjoy, di ba? Ginamit mo talaga ang balat ng tigre para sa iyong upuan. Gayunpaman, ang mga tigre ay mga endangered na hayop na protektado ng batas. Bawal manghuli sa kanila tulad ng ito. Hahanap ako ng oras para pumunta sa istasyon ng pulis at i-report ka sa lalong madaling panahon. Siguradong makukulong ka, sabi ni Carson. Nanlaki ang mga mata ni Yannick, umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Sa ngayon, si Carson, na dapat ay kanyang bilanggo, ay nakaupo sa kanyang North River King's chair sa kanyang villa, nagsasalita at tumatawa. Ano lang ang nangyayari dito? Yannick Lloyd, tapos ka na. Umalangaw-ngaw sa screen ang tawa ni Carson. Nasusunog ang iyong likod bahay. Biglang naramdaman ni Yannick na umikot ang ulo niya. Hindi lamang niya naisip kung ano ang nangyayari, ngunit maging sina Swordfreak at Cameron ay hindi rin alam. Ang biglaang nakababahala na pagbabagong ito ay nag-iwan sa mga masindak. Wala lang talaga itong sense sa kanila. Kabanata 280. Kanyang kamahalan, Harry York. 4 na oras ang nakalipas sa North River City. Ang barkong nag-escort kay Carson York at Zeppelin Wayne ay umalis patungo sa daungan ng North River City. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa tirahan ng North River King sa ilalim ni Lawrence Yates at sa mga mapupungay na mata ng kanyang mga tauhan. Si Yannick Lloyd, ang North River King, ay tila mas nasiyahan sa buhay kaysa sa kanyang katapat, ang South River King. Ang ari-arian ng pamilya Lloyd ay marangyang itinayo na may mga magagarang dekorasyon at magagarang palamuti na nagpapalamuti sa loob ng kanilang bahay. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa ilang daang milyong dolyar upang magtayo ng napakagandang tirahan. Nanghihina na ang katawan ni Zeppelin. Hindi siya aabot. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Nang makita ang kakilakilabot na kalagayan ni Zeppelin, nag-alala si Carson. Ang ospital. Pinahihit ni Lawrence ang kanyang ulo at sinipa si Zeppelin na napasigaw sa sakit at bumagsak sa lupa. Kahit na ang Swordfreak ay hindi nasaktan ng alinman sa mga mahahalagang bahagi ni Zeppelin, ang kanyang espada ay napakatalim. Sa panibagong luha sa kanyang mga sugat sa bawat minutong lumilipis at walang tigil na pagdurugo, talagang napakalubha ng kalagayan ni Zeppelin. Tumingin si Carson kay Lawrence na may galit sa kanyang mga mata at sumigaw, kumuha ka ng doktor dito. Carson York, hindi ka na South River King. Bilang isang bilanggo, wala kang karapatan sa isang doktor. Inampis niya si Carson sa mukha at sinabing, kausapin mo sila sa ibaba at bantayan sila. Hanggat nabubuhay sila, malaya kang gawin ang lahat sa kanila. Ahaha. Ang kanyang baliw na tawa ay umalangaw-ngaw sa bakuran ng ari-arian ng pamilya Lloyd. Siya ay lubos na nasiyahan ngayong gabi. Hindi lamang nakuha nila ang parehong Carson York at Zeppelin Wayne, ngunit ang kanyang kuya ay makokontrol din ang South River City kapag sumapit ang madaling araw. Ilang sandali lang ay naging hari ng Riverdale Province ang kanyang kuya. 8 sila. At magkatabi silang lumaban sa isa't isa mula pa noong kanilang hamak na simula bilang mga tulisan sa lansangan. Na tinitingnan ng sukdulang layunin na maging pinakamahusay at pinakamalakas sa lalawigan ng Riverdale. At ngayon, ilang hakbang na lang ang layo nila para makamit ito. Iyon ay nang huminto ang isang itim na mamahaling sasakyan sa pasukan ng ari-arian ng pamilya Lloyd. Lumabas sa sasakyan ng isang lalaking fit na nasa edad 50. Habang naglalakad ang mga tao sa likuran niya, pumasok ang lalaki sa compound ng Lloyd Family Estate. Magalang siyang binati ng lahat. Siya ay walang iba kundi ang pangalawang pinakamatandang among sa 8 sinumpaang kapatid ni Yannick Lloyd, Peter Woods. Nandito ka pala, Kuya Woods. Agad na hinarap ni Lawrence si Peter pagpasok niya. Ma'am. Tumanggaw si Peter. Naging maayos ba ang plano? Oo, ito ay isang tagumpay. Kinikilig si Lawrence. Brother Woods, sa tingin ko ay tama si Brother Lloyd sa kanyang plano sa pagkakataong ito.
gamit ang sword frill para akitin sina Zeppelin Wayne at Carson York bago sila mahuli. Habang ang ating mga tauhan ay nilabag ang South River City at sinakop ang lungsod kasama ang kanilang pinuno ay isang perpektong plano habang pinag-uusapan natin. Dapat ay nasa South River City na si Brother Lloyd at ang kanyang mga tauhan. Ma'am. Tumango si Peter bilang pagkilala at tumingin sa mga bilanggo, sina Carson at Zeppelin. Tingnan mo silang mga kalunos-lunos na nilalang. Isang araw sila ang pinakamalakas na tao sa mundo. At sa susunod ay sila ang ating mga bilanggo. Tumingin si Lawrence kay Carson na may matagumpay ng ngiti at nagtanong, "Well, Carson York, how the tables have turned. After tonight, we will be the kings of South River City." Ahaha, biglang tumawa si Carson. Napunta ito sa nerbiyos ni Lawrence. Anong pinagtatawanan mo? Dahil sa inis, sinampal ni Lawrence si Carson sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Natatawa ako dahil di ka nag-iisip at kung gaano kakalimaw sa nalalapit mong kamatayan. Ano? Umunat ang noo ni Lawrence. Hindi niya nakuha ang sinabi ni Carson. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod na sinundan ng matinding sakit. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig at lumingon siya ng dilat ang mga mata, hindi makapaniwala sa nangyari. Matapos saksakin si Lawrence sa kanyang likod, hinawakan ni Peter ang isang kutsilyo sa kanyang kamay at itinusok ito sa kanyang tiyan. Kuya Woods, ano ba yan? Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig habang mahigpit niyang hinawakan ang dulo ng kutsilyo, sinusubukang bigyang kahulugan ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari. Alam mo ba kung paano namatay ang anak ko? Nagdilim ang ekspresyon ni Peter habang hinailan niya si Lawrence palapit at sinaksak ng paulit-ulit. Bakit, Lawrence, bakit kayo ni Yannick Lloyd nagsinungaling sa akin para sa hamak na Chad Lloyd na iyon? Sino ang magdadala ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak? Sa isang huling tulak, malinis na tumagos ang kutsilyo sa puso ni Lawrence Yates. Umisi siya at agad na bumagsak sa lupa. Siya ay patay, nasaksak sa 7 magkakaibang bahagi ng kanyang katawan ng kanyang sinumpaang kapatid. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagulat sa lahat, pati na sa mga alipors ni Lawrence. Walang nakakalam kung bakit biglang pinatay ni Master Woods si Master Yates. Si Peter Woods ay isang taksil. Kawakas, isang tao sa gitna ng karamihan ang bumalik sa kanyang katinoan at tumawag. Inilabas ng lahat ang kanilang mga sandata at naghanda upang patayin si Peter upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Lawrence. Isang malaking grupo ng mga lalaking nakaitim na damit ang biglang sumugod at pinalibutan ng mga alipors ni Lawrence. I-drop ang iyong mga armas at sumuko. Ang matipunong alipors ay noindang nang makita ang kanilang mga kalaban, ilang matapang na kaluluwa ang humabol sa mga nanghihimasok ngunit mabilis na natalo. Ang iba ay natakot sa kanilang mga balat nang itinapon nila ang kanilang mga sandata at sumuko. Ito ay hindi lamang dito, ngunit ang buong Lloyd family estate ay ni-raid ng 100 o higit pang mga tao. Dahil inilihis ni Yannick Lloyd ang karamihan sa kanyang pinakamahusay na mga tao sa South River City, halos wala nang natitira upang ipagtanggol ang ari-arian. Sa loob ng isang kapat ng 1 oras, ang mga miyembro ng pamilya Lloyd ay pinaluhod ni Peter Woods. Sina Carson York at Zeppelin Wayne ay parehong nakalas at pumasok sa loob ng malaking bulwagan ng tahanan ng pamilya Lloyd. Sumunod sa likuran nila ay si Peter Woods at ilang matatanda mula sa North River City. Si Peter at ang kanyang mga tauhan ay mukhang napakagalang habang naglalakad sila patungo kay Carson at yumuko. All hail the South River King, Carson York. Sumunod naman ang iba pang mga tao matapos marinig ang bati ni Peter. May malalim na paggalang sa kanilang mga boses, yumuko sila. All hail the South River King, Carson York.